Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. Hindi ka na nag-aantay. Saan? Dito sa fake empress. Huwad yan siya. Hindi ka na umaasa sa fake empress na yan. Kasi nga huwad eh. Para bang nagkukunwari, nagpe-pretend. May pretension dito. Hindi siya yung tunay na siya kung ano pinapakita niya sa mga tao. O sa iyo. O sa iba. May mask. O double face yan siya ba? Ganun. O nagwe-wear ng multiple mask. And there's celebration sa buhay mo or pagdiriwang or any rejoicement. Rejoice, pagre-rejoice, celebration, clarify ko mamaya. Nagkukunwari si the Empress in reverse na ano. Na siya ang yung hiwalay kayo. Na siya yung hiwalay kayo na divinely guided kayo. Kasi the Lover's card to na siya yung soulmate mo na hiwalay kayo. Na siya yung soulmate mo na hiwalay kayo kasi na in separation kayo or you're not together. Siya yung soulmate na hinahanap mo na hiwalay kayo, you're not together or maring ex mo siya. Tapos nagpe-pretension siya ang soulmate mo. Or divinely guided kayo to be together. Bakit nagpipretend lang siya? Nagkukunwari. Anong indication na siya ay pike? Para alam ninyo, no? Kung ano yung indication. Siya ay pike. Si the Empress in reverse. Kasi ang totoo niyang energy, Queen of Wands. Yan. Hindi talaga Empress yung kanyang energy. Hindi siya yung ano ba itong ginagaya niyang Empress? Real Empress. Real Empress yung ginagaya niya. Yung tunay na Empress. Hindi nga siya tunay na Empress. Queen of Wands ang kanyang energy. Para bang mga Leo, mga ganyan. Ginagaya niya lang yung tunay na Empress. Basta ganun. Or kasi Queen of Wands is Leo. Baga yung energy niya talaga is Queen of Wands. Kundi man Leo kasi sa Leo to eh. Ginagaya niya lang to. Itong tunay na Empress. Yung tunay na Empress ginagaya ni Queen of Wands. Kaya fake Empress siya. Okay? Huwad siya. At panatag yung isipan nito eh. Kumbaga nakakatulog ng mahimbing. No? At masaya, successful sa buhay. Si the Empress in reverse. Yun ang indication na siya ay fake Empress. Siya ay masiyahin, nag-i-enjoy sa buhay.
nakatulog na mahimbing. Bakit ano ang tunay na Empress? Pinagkaiba ng tunay na Empress, yung tunay na Empress na yan. Yung ginagaya niya lang. Ito ang tunay na Empress. Sa reading ha, yung Empress na ginagaya ni Queen of Wands ha. Ano to eh, siya ang driver ng buhay niya eh. Very courageous and determined. And positive din naman, no? Driven to achieve success. Nasa-succeed naman to sa mga pinupurso niya. And may authority itong tunay na Empress. Spiritual authority or may authority respected lalo na sa spiritual or sa wisdom na taglay niya. Siguro wisdom na about God. Yan. Wisdom about God kasi galing naman sa God yung wisdom talaga eh. Hindi yung lihim na karunungan ng mga witchcraft ha. Hindi yun ha. Hindi yun wisdom. Kafulisyan yung mga witchcraft na yan. Lihim na karunungan. Kadimunyuhan yan. Ito, yung wisdom galing sa God. Yun na yung wisdom. Galing sa God yan. Truth from God. Wisdom. And ano to siya, yung tunay na Empress. Aloof. Mahilig mapag-isa. In a hermit mode. Basta mahilig siyang ano siya, alone. Parang introvert. Yan, introvert siya. Sanay siyang mag-isa. Yung ganyan ba? Siguro kahit maglakad yan, may pupuntahan, kahit mag-isa lang siya. Yung mga ganun ba? And brave din naman lalo spiritual yung brave ito kasi may red dito yun. Clarification sa Hierophant. Kaya inarespeto to ng mga tao kasi may empathy to sa mga tao. Alam mo yung nagkikare. Tunay na may empathy to. Na may awa. Yan. Kaya narespeto siya. Dahil maawain to. Ginagaya-gaya lang nito. Ito, ambitious to and masyadong goal-driven. Pero na-achieve niya naman yung success. Successful siya, nakatulog na mahimbing. Baka ito hindi niya pinapatulog. Ginagawa niya ng witchcraft. Para agawin yung sa tunay na Empress. O ano yung sa tunay na Empress. Hindi pa siya makontento sa energy niya. O ano yung kanya. Gaman ba? Ito, itong Queen of Wands na ito. At may mga natutulungan siguro to dahil sa awa niya. No? Kaya may mga rumirespeto at may mga lumalapit sa kanya dahil sa maawain to. At may na-share to ng wisdom about God or truth from God. Wisdom. Spiritual wisdom. Ganyan. Nakaka-recover yung mga nakaka-experience ng emotional turmoil. Nakaka-recover siya sila sa emotional turmoil. Yung mga tao na yan. Sa sadness, sa losses, sa mga nawala sa kanila, and sa pagluluksa. Yan. Alam niyo yung mga tunay na madami kasing wadin pati. Mahirap ano na ngayon. Mahirap ng ma-determine ng mga tao kung sino ang totoo sa huwad. Magaling kunwari yung mga huwad eh. Yung mga false prophet, basahin nyo. At nag-aan yung sheep din. Nag-wear ng skin ng sheep. Parang ganun ba? Lalo sa panahon ngayon, master na nila yan. Ng mga sa evil side o sa kadiliman yung mag-wear ng false mask o mag-wear ng in sheep's clothing.
Next with the Three of Cups. Let's see. So, merong third party. And this is third party. Yung Three of Cups dito. Hindi siya celebration. Kala ko celebration kanina eh. Pwede celebration kasi yan. Na humaharang, humahadlang, gustong pumigil, gustong madlang, may sinesend siyang mahadlang, like mga example, spells, rituals niya, deceit niya, anything na isend niya sa'yo or gagawin niya, like manipulation, mag-send ng illusion sa mind mo, psychic intrusion para pigilan ka, pigilan yung plans mo sa buhay, yung happiness mo, kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Ba't niya ginagaya to si yung tunay na empress ni fake empress? Nasasaktan kasi siya. Na-hurt siya. O takot siyang masaktan. Takot siyang pwedeng iwanan, ma-hurt, deeply hurt. O nasasaktan talaga. For clarification of this Ten of Swords. Defensive to. Takot siya masaktan. Takot siya masaktan. Takot siya masaktan. Tanggapin niya kasi kung ano siya. Ang ganda nga ng energy niya yung positive, active, and nakatulog pa na mahimbing o panatag yung isipan niya. Tapos, hindi pa siya makontento na kung ano siya. Kung ano yung kanya. Ano bang ingitira? Yung isa nga, parang malungkot nga eh. Kasi, aloof. Baka chosen one to si, si Empress in reverse ba? Kaya, mahilig mapag-isa. Introvert siya. And, may wisdom, spiritually. Nilapitan ng mga tao, narespeto ng mga tao dahil sa wisdom niya. Sa status niya pagdating sa spiritual, hindi ibig sabihin sa witchcraft ako, hindi sa spiritual, pero may mga kaalaman yan about sa God, truth from God, mga ganyan. Kaya ganun. Ano bang gusto mong mangyari? Baka pinagsilusan si yung tunay na empress. Ano bang gusto mong mangyari talaga? Yung hindi na makapanugod, hindi na makapag-take na action, hindi na pang-atake, hindi na maging aggressive na mga atake, hindi na mapag-take na action o wala nang magawa na siguro mga deceit ang gumagawa ng deceit, hindi na sila makapang-atake. Clarification of this Knight of Swords in reverse. Na hindi na makapag-take ng risk, hindi na maging fearless na mag-take ng risk, yung na hindi na makapang-atake ito, yung makapag-send, makapag-umpisa na makapag-risk na makapang-atake ito, mga ganito, makapang-atake ng like deceit or witchcraft. Ikaw nakakalam yan kung ano yung gusto mong mahinto na hindi na makapang-atake. Siguro yung mga deceit, witchcraft, manipulation, yung mga katulad nito, yung mga kaaway, yung mga pwedeng third party na gusto mong madlang sa inyo ng person mo o sa mga goals mo. May mga taong gustong madlang ba ng atake, ng mga deceit nila, schemes or witchcraft or black magic o mga
demonic na ginagawa nila na mga ganyan or any evil, okay? So yan. Ano ba ang main energy mo? Ulitin ko. Gusto ko yung mag-flip para kung upright. Ano ba talaga? So, upright. Ito ang main energy mo. Heartbroken, saktan, o pwedeng sumasakit yung puso mo. Kung alin dyan sinasabi ko or nabigo. O dumaan ka sa heartbreak. Break up. Ganyan. Ano pang ini-embody mo energy ngayon? Waiting, nag-antay ka. Meron ka inaantay. Pagdating dito kay Empress in reverse, siguro dahil nalaman mong picky siya ba? Na huwad siya, na nag-wear ng false mask. Baka may na-discoveran ka, may ginagawa siyang deceit. Wala na akong demonic, di ba? Pero meron ka inaantay. Ano yung inaantay mo? You're waiting for person, kaya tong 9 of Pentacles na ito. So this is a person. Yan ang inaantay mo. Si 9 of Pentacles. Yan ang inaantay mo, si 9 of Pentacles. Yan. Or this is a person na maging ano na siya, maging confident, stable, secured, comfortable, at it's time for you to take in charge, na i-approach siya. Or pwede din inaantay mo yan, no? Si 9 of Pentacles na kontakin ka, maging confident siya, komportable na makipag-communicate sa'yo. Pwede din ganun. Ano bang related sinantay mo kay 9 of Pentacles? Palang pa to eh. Pero, ulitin ka, paano ba talaga yan? Upright or ano? Palang pa kasi yun. Ito inantay mo yun. Yung magkaroon ng stability sa inyo. Yung mapangasawa mo siya. Yung darating na yung time, pwedeng darating na yung time, yung panahon na mapangasawa mo siya. Parang sure ka. Are you sure na mapangasawa mo siya? Sa thought mo. Hindi. Pero gusto mo lang talaga siya mapangasawa. Ganun. Gusto mo lang talaga siya mapangasawa. Inaantay mo yung ano ba ito? Divine timing. Let's see. Divine timing. See? Clarified by judgment. Na parang yun na yung panahon. Kung baga kung sa prophecy pa or ay dito. Kung sa prophecy pa kasi merong ano eh, merong tinakda ang God na panahon, si Yahweh, yung Diyos Ama. May tinakda ang God at yun lang ang nakakalam, yung God, kung kailan darating yung mga sakuna, kung kailan magpatunog ng trumpeta ang mga anghel kasi mag-umpisa na yung lipulin ang mga tao, di ba? Umpisa na yung mga darating yung salot, mga ganon, yung patunog ng trumpet, yung anghel. So, ano talaga to? Inaantay mo sa divine timing, no? Para bang iniisip mo siguro, you are divinely guided to be together. And you have a purpose, or may purpose sa inyong God, kung kaya kayo pagsamahin. Pero, you're not sure. Kasi nga naman, Diyos lang talagang nakakalam yan. Yung God lang talaga. Kasi siya ang magdedesisyon yan. Pwede niyang padilihin.
Pwede niyang agarin. Nasa kanya na. Siya kasi ang in control sa lahat. Wala magawa yan kahit sino sa tanas. Wala magawa yan. Siya ang in control sa lahat. Yun ang inaasahan mo, yung divine timing dito sa with the Nine of Pentacles. Yung magsama kayo as mag-asawa, mag-partner. Yan. Mapangasawa mo na siya. Bakit ano nagustuhan mo kay Nine of Pentacles? Page of Wands in reverse. Hindi kasi siya active or excited na mag-start ng pwedeng gulo, nababalik, na bumabalik sa'yo, babalik sa'yo. Yan. Yun ang nagustuhan mo sa kanya. Pwedeng may nakaraan kayo nito. May pagbabalik eh. Maring yung nagustuhan mo sa kanya kasi hindi siya active na, hindi siya yung nagtitake ng action, nag-umpisa na mag-insist sa'yo na makipagbalikan sa'yo, na babalik siya sa'yo. Kasi nakita mo sa kanya na komportable siya, stable siya, confident siya, kahit siya lang, para ba independent. Yan ang nagustuhan mo sa kanya. Empress. So, ano kaya ang next na mangyari sa inyo ni Nine of Pentacles? Hindi na magawa ng deceit yan ng iba or scheme yung inyong connection. Baka hindi na kayo mapaiwas sa isa't isa, hindi na kayo mamanipulate yung isipan ninyo na gumagawa ng manipulation, hindi na tatalab o hindi na kayo maapektuhan ng mga witchcraft possible, mga deceit. Hindi na kayo mapasunod like utusan o gawa ng witchcraft or ritual or spell si person mo na umiwasan mo yung person mo, magbigat yung loob mo sa kanya. Hindi na siya mapasunod, hindi na siya maapektuhan. Parang wala lang, parang ganun. Kasi hindi na siya magawa ng deceit, hindi na kayo magawa ng deceit, both of you. Paus ang boses ko guys, pasensya na kasi pati boses ko inaatake. Hindi yan drama. Bakit sabihin ng iba drama? Kita nyo naman kahit sa mukha ko di ba? Kaya tutulungan kasi. May mga kasi siguro yan, may mga yung mga atake sa akin. May mga fallen angel siguro yan sila sa sa katawan nila. Malamang. Kaya kahit addiction meron sila, may iba. Halos lahat sila may mga addiction, may mga chinismis ko pa. May mga fallen angel yan. Yun na yung nag-uudyok sa kanila na mag-atake sa akin. Alam niyo na kung bakit ina-atake ko ng mga fallen angel. Kasi panaginip ko nga inaano ko nila sa tanas sa mga grupo ni. Nagilap. Ako naman lumilipad. Lumilipad ba rin? Ang katakas. Basta. So, hindi lang isang beses yun daming beses. Inantingon sa tanas. Sa panaginip ko. Siya talaga, minsan in dragon form pa.
Ang huli naman ay inhuman form. Iba-iba naman ang form, yung nag-shifting sila eh. Ay, yan eh. Di man lang ako lumalaban. Baka hindi ako makalaban. Tumatakas lang, lumalayo ako. Lumilipad ako. Sa panaginip ko lagi. So, sa mga tingin ninyo na may kumbaga na possessed kayo, magpunta kayo sa pare o gamiya. Kaso pipigilan din yan ng nasa katawan nyo. Wala na kung fallen angel yan. Pero at least matanggal siya. Kailangan nyo lang talaga na pilitin yung sarili nyo. Alam nyo, pag na-possess kayo, gatinan nyo yung sa sa mga video. Pero hindi basta-basta man yun. Kung hindi madala sa pare na tawag dito, ng pare yung para matanggal yung demonic possession. Hindi basta-basta makita. Pero may mga sign yan guys eh. May mga signs yan. Hindi naman lahat, pero may mga ganun tao. Kahit bata, nangalay pa ako yun. Bering. Lumabas lang to lang tinanong. Baka may kinakabahan, may ninervyos dito. May ninervyos. O baka sa position yun, sa may position na kwento. Lumabas to yun. Tumalsik. Yung sign ba to na kung may na-possessed. Sign na na-possess ka, parang nervous ka, kinakabahan, hindi pa natag ang kalooban, nervous. Tapos, ano pang sign pagka may demonic possession, yun na-possess ka talaga na sa loob mo yung fallen angel, hindi lang sa labas. Fulfilled ka daw. Parang fulfilled yung pakiramdam. Kasi, ganoon yun yung kinakita yung mga na-possess. Parang ang saya-saya nila. Tuwa sila. Parang fulfilled. Ano yung fulfilled sa buhay? Wala fulfilled daw sa buhay. Kasi, bakit fulfilled sa buhay? Yung fallen angel, iba yung demonyo. Pag mga demonyo lang, mga spirits ng demonyo ay common na yun eh. Na madaming tao may ganyan, no? Yung mga kaluluwa lang ni Philip sa katawan nila, madaming ganyan. Pero pinapalis din yan kasi sila din yung nag-lead sa mga tao na magkasala. Para mamuhay ng toxic o yung mag-addict. Diba? Yung mga kaluluwa lang ni Philip, yung mga evil spirit din. Diba yung fallen angel, yun na talaga yung nagkakaroon ng possession na yung kita niyo mga sa movie na mga possession na possess talaga ng fallen angel. Yan. Fulfilled. Bakit fulfilled? Nakukuha ang lahat ng gusto. Ganun ba yun? Nakukuha daw ang lahat ng gusto. Nakukuha ang lahat ng gusto. Pero parang ninenervyos ka. Lagi. Pero nakukuha mo yung gusto mo kaya fulfilled ka. Yun, nabibigay sa'yo niyan ng mga gusto mo. Yun na yung fallen angel sa katawan mo. Hindi ibig sabihin na kayo na yun na. Yung mga napossess lang. Yan. Yun pala may fallen angel sa loob ng katawan nila. Sa pari, ang patanggal. Yun naman ang magaling magtanggal eh, pari. Ano pa? Ang sign na may possession or demonic possession, may na-possession tao na yan. Yung tao. Emotional. Nagiging emotional siya. Or deeply emotional.
or emotional siya. Siguro, yakin. Hindi. Basta emotional lang siya, hindi siya iyakin. Basta emotional lang siya. May pinagkaiba ng emotional siya yakin. Basta emotional lang siya. Yan. Alam niyo, emotional. Emotional siya, emotional. Emotional. Tapos, fulfilled kasi nakukuha niya yung gusto niya. Kaya yung fallen angel nga, nasa katawan niya, sa loob ng katawan niya, yun ang nag-grant ng mga kahilingan niya, yung mga gusto niya. Pero pag dali mo yung pare at patanggal yung demonic possession sa kanya, para matanggal yung nag-possess sa kanya, may ritual yun na ginagawa yung pare napanood ko yun para matanggal sa kanila. Magwawala yan mag-ano pa nga yun, mag-levitate. Lumilipad. Yung maangat siya. Yan. Yun na yung mga fallen angel sa katawan nun. Yan. Tama na yan. Clarify pa ano yung sign. Pero madami pa yung sign. May kakaiba sa mga ganong tao talaga. Na na-possess talaga ng fallen angels. Kadalasan yan magkakasakit din. Or depende naman. Pwede namang hindi nila saktan yung gamitin na yung katawan ng tao. At yung mga ginagawa niyan, mga masasama ng tao na na-possess. Oo, masasama yung mga ginagawa niya. Makademonyohan kasi na-possess siya. Masasama ang ginagawa niya. Parang walang kontrol na sarili niya. May kontrol pa naman sa sarili niya. Pero masasama ang ginagawa niya. Parang kasi may nag-uudyok sa kanya na hindi lang nag-uudyok. Pwede niya naman kontrolin yung sarili niya kaso mahirapan siya. Ganun. Oo, pwede niya kontrolin yung sarili niya pero mahirapan siya. Kasi may ibang nagkukontrol din sa kanya. Sa katawan niya. Di ba? Sino may inquisitive dyan? Paro lang tayo. Ako mahilig ako magtanong-tanong para sa mga inquisitive, yung mga bagong kalaman, information, it's so interesting. Diba? So, mga inquisitive, pero sa mga hindi inquisitive, buringan yan. Galit pa yan. So, yan guys. Yun inaantay mo itong taong to. Ang tanong, tunay ba? Totoo bang divinely guided kayo ni Nine of Pentacles to be together? Oo. Tunay. Totoo. Na bisa sagot dito. Actually guys, alam niyo naman. Nasabi ko na yung kanina ako nagpapaguide. Alangan sa evil forces. Siyempre sa God tayo, yun ang nakakalam ng lahat. Basta kinakausap ko yung God, siya mag-guide. Yan lang. Kaya, yan ang sagot nyo. Yan ang sagot ng nag-guide sa akin, no? Na divinely guided ako kayo talaga ng tao na yan. Ni Nine of Pentacles to be together. Ayan. Nasa inyo na yung kung makaresonate nyo. Hindi ko din kontrolado kung sino ang kuhaan ng mga energy ng guide ko po, ha? So, yan. So, feelings na Nine of Pentacles sa'yo. Defensive nga lang ito, guys. Dahil siguro sa deceit to. Pero may fear na kailangan niya depensahan ng sarili niya. Yan. Bakit siya defensive? Kasi hindi ka nag-effort sa kanya. Hindi ka nagpuput ng hard work. Kasi, ang gusto niya kasi mag-take ka ng action.
Kaso, hindi ka hindi ka nag-e-effort sa kanya. Mag-umpisa ka na mag-effort, ganun, tuloy-tuloy. Kaso, hindi ka nag-e-effort eh. So, yan kasi may action kang gagawin. Like, kontakin mo siya, ganun. Mag-effort ka sa kanya. Eh, hindi. Kaya siya defensive. Ano kaya maging reaction mo? Kung sakali na manood ka dito, pag nalaman mo na gano'n na defensive siya kasi hindi ka nag-e-effort, baka magalit natin. I-release mo tong mga baggage na nagpapabagal sa'yo na makaalis, na nagpapabagal, hirap sa'yo, napapabagal. Para alam mo, pag may dala kong kahoy na mabigat, diba mabagal yung lakad mo, parang gano'n. Alam mo yung mga baggage na ito, mga karga to sa'yo. Pwede ding resentment, pero kadalasan mga karga, like spells, mga influences, negativities from others. Binigay yan sa'yo. Pinakarga sa'yo. Para bumagal yung pag-take mo na action sa person mo. Example lang gano'n. Para bumagal yung asenso mo, bumagal yung pag-achieve mo ng goals mo, mga ganon, yun ang purpose nila. O bumagal yung pagkilos mo towards your person, para matagalan yung yun ninyo. At maging matapang ka ng aalis. Saan? O lalayo saan? Sa isang lugar? Yes, sa isang lugar or maybe sitwasyon, pero sa isang lugar daw na may mga doon gustong umarang sa'yo, pumigil na i-pursue mo to si yung lugar na yan, may mapipigil dun sa'yo, madlang at nagsisend sa'yo ng baggage o mga karga para matagalan ka na ma-pursue ito si Nine of Pentacles. Oo, tama ako, clarified by pa naman, Six of Cups. O, diba? Ano ba yung nakakarga sa'yo doon? Mga fallen angel ba yan? Lugar na yan? Mga fallen angel yan, nakakarga sa'yo. Kasi bakit sila? Alam nyo namang against yun sa plano ng God yung mga yun eh. Talagang umaharang yun sa plano ng God yung mga yun. Mahilig man challenge kasi alam nila yung ending nila eh. Wala na silang chance na magbago. Wala na silang chance na bago pang kapalaran nila. Alam niyo na may kapalaran ng mga fallen angels. Impyerno na talaga. Baga, malaya sila ngayon pero darating yung panahon na mag-end yun, yung kalayaan nilang paglagala dito sa mundo. Ilalak na sila dun sa pit, like of fire. Silalim. Alam niyo ko sa impyerno, ilalim lang yan. Yung abyss, ilalim din, pinapilalim yan. Kasi makarating yung kaluluwa sa abyss. Abyss. Nandun si Abaddon. Sa abyss. Apple yun, Abaddon. Madilim dun sa abyss. Yun ata yung pinasok ko eh. Pero tulog ako niya na pag pumapasok sa mga realm na realm. Yan sa akin. Yan sa Agartha nga nakapasok ko. Mga realm kahit sa mga engkanto, nakapasok yung kaluluwa ko pag tulog ha. Hindi naman yung katawan ko eh. Kaluluwa ko lang yun. Yung parang naglalakbay yung kaluluwa ko. Ganun. Madilim doon sa abyss guys. Kaya tandaan ko doon. Saglit lang. Tapos pumasok ako doon. Tapos bumalik din sa taas. Mga 2 beses na. Yung unang beses, hindi ko natandaan kung ano dun sa ilalim. Ang natandaan ko, hinatid ako ng mga pero alam ko pumasok ko doon. Tapos, butas yun. Butas. May butas parang hole. Hole sa lupa, hindi ganun kalaki ah. Hole, butas lupa. Tapos, hinatid ako ng pataas. Meron natin just video ko, in-erase ko natin. Ginagawa ko siya ng video. Para mapanood ng iba. Wala lang. Hinatid ako ng mga fallen angel ba yun? Kasi parang sila mga monsters. Alam mo monster, parang sila mga beastly, parang mga ano nila eh, parang
Parang hayop na humanoid. Para sila mga monsters talaga. Ano mga monsters. Pero hindi ako takot. Hindi ako takot sa mga ganun. Inatid nila ako sa lupa, dito sa taas na. So, panaginip ko. May, ewan ko, 2 beses ako pumunta doon. Tapos, yung pangalawang beses, pumunta ako doon, may kasama ako. May makasamaan ako. May humarang pa doon sa parang daanan, papunta doon, papasok doon. Iba naman yung way. Tapos, nung nakapasok na doon, parang paano pa ako. Tapos, inano ko yung palad ko. Ako si sabihin ko pa ba? Ako si Barbelo, sabi ko. Yun, pinapasok kami. Tapos, yung kasamaan ko, never mind, hindi nyo kailangan maniwala. Basta, yun na yun sa panaginip ko, okay? Naglakpa yung panaginip ko doon. Tapos, sa loob nun, madilim na yun. Madilim yung lugar na yun, parang, basta madilim. Madaming nandun. Tapos, lumabas na naman ako. Makyat ulit. Lumabas, kasama yung makasamaan ko. Abis! Yun yung bottomless pit. Takot yung mga demonyo doon, yung mga kaluluwa na ni Philip makapasok doon. Ewan ko, bakit kaya yun ang kulungan nila eh. So, yan, ito na lamang for collective reading.